What's up mga kalibak? Ri po nga ni mga ganapan ng mga nakarang araw. Merry Christmas pala dyan sa ating mga kalibak dyan kahit late na at Happy New Year na rin para sa advance. Ri po mani pala yung mga ginoo ko ng mga nakarang araw. Naghahalo pa rin po kami nung kahit yung December 24 at di pa nga po tapos yung aming palitadain doon sa loob ng bahay para umabot ng December 25. Natapos naman namin yung loob na pagpalitada at saka pag ayos yung bintana. Kaya mga araw na yan, naghahalo kami ng simento ng kapatid ko kahit Christmas na ng kinabukasan. Tinapos-tapos na namin para naman medyo maganda at medyo maayos yung tingnan yung loob pag nag Christmas celebrate doon sa loob ng bahay. Ang pangit kasi tingnan pag hindi pa ayos yung loob ng bahay, sadong madaya pang kalat. Kaya tinapos-tapos na namin yun ng paghalo yung loob. Tapos pagkatapos ko niyang maghalo dito, nagluto muna ako dito ng pananghalian namin yan. Para pananghalian namin is isda. Ito maliliit na isda na yan. Tapos dumating dyan si kuya na dala siyang isda. Isda galing sa bayan. Tapos ginayat ko muna yung isda na yan. Tapos yung kapatid ko muna naghalo doon sa labas. Nayaan ko muna siya doon at ayos naman na yun. Papalain na lang pag kailangan ng halo. Medyo mahirap din pala magkayat nito, malaking tulingan nito. Napakatigas pag hindi ka marunong magayat, kalat yun. Durug-durug yung laman ng isda. Kaya dahan-dahan lang ang paggayat. Pero mga time na din nausbod talaga yung naman lalo na pag medyo mambungol talaga yung gamit mong itak. Kaya din ginayat ko na muna ito sa gitna para medyo hindi man umusbod dito sa kabilang gilid. Kaya yan, tinanggaan pa ng pusa yung aking camera dun kaya natumba. Tapos yan, sinain ko na dito, tinapos ko na paggayat. Sinain ko na muna yung kalahati ito, yung puro parting gitna lahat yun. Tapos tinama ko na rin buntot. Yung ulo niyan ang ginawa ko naman doon is sinabuhan. Yan, naglagay lang ako dito ng konting asin at saka suka. Yan, suka na yan, napakalang yung suka na yan, maraming sili yan. Tapos naglagay ako ng konting bawang para sa ating sangkap ng ating sinaing na isda. Tapos naglagay ako ng konti ng isang basong tubig dito. Tapos sinalang na natin yung mga idolo. Tapos yan, pagkakulo niyan, ayos na yun, boy. Wow. Yan, pakatiyan lang muna natin ng konti itong sinayang natin na isda. Masarap sana dito yung yung may taba ba ng ng baboy sa ilalim. Ganun na ako kadalasan ng iba Saka sa palayok sila nagaluto dito. Kaso wala kaming palayok. Kaya ito naman yung parte ng ng ulo ng malaking isda. Yan ginawa ko diyan ay sinabawan ko naman itong ulo ng malaking isda. Napakalaki ng ulo ng isda na yan. Parang siguro mga 4 kilo yung isda na yun. Kaya napakalaki ng ulo niya. Nung time nga pala na yan, nung nagaluto na ako, nung naluto ko na ito sinabuhan at naluto na yung sinayang na isda. Nagtanong si kuya bakit daw nawala doon yung isda. Ginayat ko na. Yung pala sana is iiyawin sana niya para doon sa Christmas. Kinabukasan wala, nagayat ko na. Hindi ko naman alam. Sabi ni mama, gayatin ko daw. Kaya ginayat ko. Yung pala iiyawi sana. Kaya nagpapili na lang ng bago. Ito yun yung isa na yun. Medyo maliit-liit lang. Tapos sinamahan ng 2 bangus para sa uulamin sa Sinitsibena ng Pasko, December 25, kinabukasan. Kaya iniyaw ko na dito ng hapon. Yung isda na ito. Ang hirap nga lang maggatong kasi ang hirap lang walang panggatong. Naulan dito Tapos nagluto rin kami ng dito, ng suman. Yan, mga kamabaw sa tatso yung laman ng suman na yan. Ang hirap pang gatong, bao lang igagatong dyan. Kasi panay ang ulan dito sa amin, lagi na ulan. Matigil siya ng konti, so wala, mabalik na naman.